ulan sa mga nakalipas at may namin mo. Pakibuksan po ang inyong Biblia sa Gawa chapter 20, talatang 28. Gawa kapitulo 20, talatang 28 hanggang 31 ang ating pagbabasa. Sige po, kayo ay lalo na, sabayin niyo naman po sa aking pagbabasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay na sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam ko, pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na sumuban at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo lilitaw ang mga taong magsasalita sa kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayon maliligaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyo. Tinuruan ko kayo gabing araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Saglit po tayo manalangin. Panginoon, hindi po namin ang iyong patuloy na gabay sa mga oras ito sa pag-aaral ng iyong salita. Gawin niyo po nga mga puso'y masunuring lubos para sa anumang mga pagtuturo, anumang mga pagsaway na makakaling ng umaga sa amin, ay maluwag po namin tatanggapin, susundin at isasagot. Salamat po ng mga salita mo, magiging kalakasan, magbibigyan ng sigla at panibagong buhay sa bawat sasama. Panalangin ko namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito po ay bahagi ng pamamaalam ni Pablo. Itong binasa natin sa Efeso, siya ay paalis na. Alam sa mga elders ng iglesia o mga leader ng church. At bahagi sa kanya pamamaalam na yung pagbibigay ng ilang mga paalala tungkol sa kanilang pananatili na mamuhay ng ayon sa inaasahan sa kanila bilang mga hinirang na Diyos. Dito ay pinapaalalahanan ni Pablo, hindi lamang ang mga leader, kundi ang lahat ng mananampalataya. Ang sabi niya na mag-ingat, ingatan ang kanilang sarili, at ingatan din naman nila ang kawan ng Diyos, which is the church, ang kanyang tinutukoy. Ang sabi ay, ito ipinagkatiwala sa inyo. Hindi lingid kay Pablo na sa kanyang pag-alis ay mayroong paglilitawan ng mga mandaraya o mayroong maglilitawan ng mga taong ang kanilang magiging layunin at iligaw ang mga lingkod ng Diyos hanggang sa tumalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya dito sa sulat ng ito'y hindi lamang niya inapaalalahanan ng mga mananampalataya, kung hindi pinapag-ingat niya ang mga mananampalataya tungkol sa mga panganib na ito na pwedeng mangyari sa kanyang pag-alis. At hindi lamang iyon, ang mga tao ito na kanyang tinutukoy na maglilitawan ay mismo sa loob ng iglesia. Ang sabi niya, mula na rin sa inyo, verse 30, mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita sa kasinungalingan. Kaya ang mga tao ito ay kasama sa loob ng church, mga taong nakakita nila sa loob. Lilitaw sila para magligaw ang ibang mga nasa loob ng iglesia. Kaya sabi ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ingatan ninyo ang bawat isa. Ingatan ang iglesia. Sinabi pa niya sa pagdulo ng kanyang pagsasalita, tandaan ninyo na buong tiyaga akong nagturo sa inyo sa loob ng 3 taon. At ang maraming luha daw ang kanyang ipinunan. Dito'y madalaman natin ang nasa sa loob ni Pablo tungkol sa bagay ito na ayaw niyang
mawala ng kabuluhan ang 3 taong iyon na kanyang iginugol para magturo sa mga taong ito para lamang iligaw ng mga taong magsusulputan sa kanyang pagkalis. At ito isang bagay na totoo rin sa ating kapanahunan ngayon tungkol sa pag-iingat ng ating sarili at pag-iingat din ng iglesia na tayo may katungkulan na ingatan ng ating sarili na manatiling tapat sa Diyos and at the same time may katungkulan din naman tayo sa isa't isa na tiyakin at ingatan, bantayan na manatiling nagtatapat sa ating Diyos. At hindi maililigaw ng sino mang nagtatangkang iligaw ang sino man sa atin. Kailangan natin magpakaingat-ingat dahil ang nasa loob din. Kaya maaaring hindi natin namamalayan, hindi natin nararamdaman, hindi agad natin napapansin na tayo pala'y naililigaw na dahil palagi naman natin nakakasama. Sinong mag-iisip at mag-aakalang ito pala'y isang taong ginagamit ng Diyos para iligaw tayo. Kaya sabi ni Pablo, ingatan ninyo. Mag-ingat kayo. Ang kaaway ay nariyan lamang. Ang iingatan natin ay ang ating sarili. Aalagaan natin, titiyakin natin, tayo ay nasa ayos. At kasunod nun ay tingnan din ang kalagayan ng ating mga kasama, kapatid sa pananampalataya. Kasama nito, yung pag-iingat ay yung tiyakin natin na, huwag nating isipin na baka mangyari na tayo pala ang pwedeng gamitin ng kaaway para dayain ng iba. Baka hindi natin namamalayan na tayo na pala ang ginagamit ng dyablo para ang iba ay maligaw sa pananampalataya. May mga pagkakataon pwedeng mangyari yun sa loob ng iglesia na ang isang kapatid sa pananampalataya hindi niya namamalayan sa kanyang sarili na nagiging cause na siya para ang iba ay lumayo sa Panginoon. Kaya, kaugnay ng pag-iingat sa sarili, tiyakin mong ikaw ay namumuhay ng tama sa harapan ng Diyos at tama ang iyong paniniwala at pananampalataya. Baka ikaw ang gamitin ng Diyos para maging dahilan ng iba ay mailigaw. Merong iba't ibang mga patibong ang kaaway na pwedeng gamitin para iligaw, sirain, wasakin ang buhay ng isang Kristiyano. Yan sabi niya dito, kaya't mag-ingat kayo at alalahanin yung tinuruan ko kayo gabi araw. Verse 29, alam kong pagkaalis kayo magsisipasok ang magbangis na asong guban at walang tawad na sisirain ang kawan. Kaya ang kaaway daw ay hindi dalos-dalos na moment na makakita ng pagkakataon ng kaaway na sirain ang buhay ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano, gagawin niya yun agad-agad. Ngayon sa ating pong pagbubulay ngayong umaga, pag-aaralan natin ang ilan sa mga patibong na binanggit ng Biblia at paano natin ito maiiwasan. Ilan sa mga patibong na posible natin kahulugan at posibleng kaya sa sino man sa atin. Meron pong 5 na ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga, mga patibong na posible natin kahulugan at pwedeng makadaya sa sino man sa atin. Tanong dapat natin gawin para maiwasan ang mga patibong na ito. Unang posibleng patibong ay yung pandaraya. Sa English ay deception. Pakibuksan po yung Biblia sa unang Timoteo, talatang 4, pinaka-familiar verse na sa atin sa mga nakalipas sa mga linggo, palagi natin nagagamit. Unang Timoteo chapter 4, verse 1, ang sabi din ito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ang ilan ng pananampalataya, susundin nila ang mandarayang Espiritu at ang mga aral ng dyablo, dahil sa paninilang ng mga sinungaling na ang mga puti may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain
mga pagkain nilikha ng Diyos para kainin may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggapin may pasasalamat sapagkat ulinis ito yung salita ng Diyos at na panalangin. Dito ay sinasabi na sa huling panahon, tiyak na mayroong darating ng mga mandarayang espiritu para iligaw ang mga Kristiyano. Maliwanag na sinasabi ito ng Biblia, sinabi ng banal na espiritu, ang tungkol sa bagay na ito na mangyayari sa hinaharap. At ang inaatake dito ay iglesia. Ang problema sa mga mandarayang ito, sila ay espiritu, hindi natin sila nakikita o naririnig man, ngunit ginagamit nila ang tao para maka-impluwensya at makapandaya at iligaw ang iba. Nakaka-impluwensya sila pag-iisip at paniniwala ng tao. At dahil ang mga espiritong may kapangyarihan din, makapangyarihan sila, naglalagay sila sa pag-iisip ng mga tao ng panininlang, paniwala sa isang bagay ng totoo, hanggang sa mailigaw ang tao. Kaya ang inaatake ng mga mandarayang ito, espiritu ay yung isip at paniniwala ng tao. Yung isip at yung iyong mga pinapaniwalaan, yun ang kanilang inaatake at dinadaya. Kaya ang kanilang pangunahing intensyon ay dayain ang tao. Siyempre, ang pinaka-best na paraan nila para makapandaya ay sa pamamagitan din ng kapwa-tao. Gagamitin nila ang iba para mandaya ng iba. At paniniwalain sa kasinungalingan hanggang tumalikod naman sa katotohanan. Iiwan ang tunay na pananampalataya. Dati ay nagkiklaim na mananampalataya, ngunit nang mailigaw, madaya ng kaaway ay tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ganun ang nangyayari. Ang sabi sa NIV translation, verse 2, such teachings come through hypocritical liars whose conscience have been served as with a hot iron. Ang mga aral at isinangalingan daw ng dyablo ay tinuturo ang mga taong sinungaling at mapagkunwari na ang budhi ay naging alipin na ni Satanas na tipong wala nang nararamdaman. Mga taong wala nang nararamdaman sa kanilang budhi. Alipin ni Satanas. Maaaring hindi nila namamalaya na sila naalipin na ni Satanas, pero sila alipin na ni Satanas sa pandaraya. Kaya sinabi natin kanina na kailangan natin mag-ingat sa ating sarili dahil ang mandaraya ay matalino. At baka hindi natin namamalaya na tayo pala'y nasa ilalim na ng kanyang pandaraya dahil nga inaatake ang ating pag-iisip at ang ating mga pinaniniwalaan. Ang mga taong ito daw, sabi doon, ay mga taong kumapal na ang mga budhi. Kumapal na ang budhi. Alam niyo naman kung ibig sabihin ng kumapal na ang budhi. Ano? Sa New Living Translation ay their conscience are dead. Wala nang pakiramdam yung ibig sabihin na kumapal ng budhi, wala na silang nararamdaman, o sa ibang salita wala ng konsensya. Kaya kahit sila gumawa ng masama, hindi sila nakukonsensya sa kanilang ginagawa. Kaya ang pandaraya ng kaaway ay naroon sa kahit mali ng ginagawa mo, parang wala ka nang nararamdaman. Ayos lang sa iyo. Nangangatwiran sa isip. Nasa ilalim ka na ng pandaraya ng kaaway.
walang nararamdamang sumbat ng bubig. Hindi na pumapalag ng dati. At ang malungkot nito, ang mga taong ganito ay nasa loob din ng ating iglesia. Kasama natin, nakakasama natin, kasama natin pero hindi natin tunay na kaisa. Mahirap yun, malibang ilagay sa atin yung matalas na pandama para ma-discern yung sino ang sa Diyos at sino ang hindi. Iisa ang layunin ng mga tao ito. Ilayo ang mga Kristiyano sa tunay na pananampalataya. Dahil mayroong ibang pananampalataya, may ibang pananampalataya pero mali. Kung titinan mo ang kanilang turo, hindi naman tahasang masama o lapastangan sa Diyos ang kanilang mga turo. Ay binabago lang nila ng konti, dinadagdagan ng konting katotohanan para mailigaw ang sino. Tingnan nyo, sabi doon sa ang halimbawa ay verse 3 na maling pagliligaw, yung sabi doon sa verse 3, pagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos para kainin may pasasalamat. Ano ang mali sa aral na ito? Ang mali po sa aral na ito, napapaniwala nila ang mga tao na ang kabanalan o ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng hindi pagkain o pagkain ng mga bagay nito ay pinagbabawal nila. May mga magtuturo sa atin na may mga pagkain marumi na kapag kinain mo yun, nagiging marumi ka sa harapan ng Diyos. Kaya hindi mo dapat kainin. Sa bagay yan ay ilan sa mga bagay na pinagbawal sa Leviticus at Deuteronomio na nakatala sa mga Hudyo. Na huwag kumain ng ilang mga hayop na sabi ng Diyos ay marumi. Ang mga hayop at lamang dagat po na ito na bilanggit sa mga talatang ito ay totoo talagang marumi kung ating aralin. Sila'y tumitira sa maruming lugar, kumakain ng maruming bagay, kaya hindi talaga healthy na kainin mo ang ganong mga maruming hayop. Pero wala siyang kinalaman sa pagiging matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Pero ginagamit ng mga mandarayang ito ang ganoong mga paniniwala para iligaw ang tao na kailangan iwasan nito, kailangan hindi ka kumain ng ganito para ikay manatiling malinis sa harapan ng Diyos. Kaya ang nangyayari nag-divert ang focus at paniniwala ng mga tao tungkol sa isang bagay. Wala na sa Diyos ang kanilang pag-asa, naroon na sa mga utos na ito na kailangan sundin. Kailangan makasunod sa utos para maligtas. Ito isang pandaraya, mga kapatid, ng kaaway. Yung isipin natin na kapag nakasunod na tayo sa mga utos o hindi natin ginawa ang isang bagay, magiging katanggap-tanggap na tayo sa Diyos. Ang kabanalan ng pagiging matuwid po ay makukuha lamang natin sa pagsusuko ng buhay kay Kristo. Tandaan natin na ang pagtuturo ay ng kabanalan ibinihis lang sa atin. Kahit pa buong tapat tayong sumusunod sa lahat ng utos at mga bawal, kung hindi natin kinikilala si Kristo bilang Panginoon at hindi natin inasuko ang ating buhay, lahat ng ating pinaniniwalaan at ginagawa ay walang magbubuhay. Sa halip pa nga, ikakapahamak natin yun. Kaya inilalayo ng mandarayang guro ang ating pananalig kay Kristo. Ang pinakamadaling paraan po para matiyak mo na mandaraya ang nagtuturo sa iyo ay kapag hindi nakasalit kay Kristo ang kanyang
inaturo, at kung ang dulo ng kanyang pagtuturo ay ilayo ka kay Kristo. Ito yung pinag-usapan natin ng nakaraan na nangyari sa Galacia, na sila ay nailigaw, sabi ni Pablo sa Galacia 1:6, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinarigdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumalik kayo sa ibang mabuting balita, na ang totoo ay wala namang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang mga taga-Galacia ay magaling na tangay ng mga taong nagtuturo ng ibang balita, ibang mabuting balita. Bakit sinabi ibang mabuting balita? Kasi hindi naman kasi pangit talagang pakinggan yung kanilang inaturo. Kumbaga hindi naman masama ang dating ng kanilang mga pagtuturo. Kaya ang dating ay parang mabuting balita din. Ang problema, papalayo kay Kristo ang mga pagtuturo ito. Ang mga turo nila hindi nag-aakay para ang tao ay lubos na ipagkatiwala ang kanilang buhay kay Kristo. Sa halip ay isalin ang kanilang mga pagtitiwala at pagtasa sa mga bagay na nasa mundo. Kaya sila'y naililigaw. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pinapakinggan, pinapaniwalaan. Kahit parang safe parang safe pakinggan, tiyakin natin kung ang bagay pa na yan ay papunta sa pananalig kay Kristo. May ilan sa Galacia na nililigalig ang mga kapatiran, pinaligalig ang kanilang paniniwala, binabago nila ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya napapaniwala kasi medyo hawig yung turo, pero para iligaw sila. Huwag tayong magpapatangay sa ganitong mga. Ang paalala ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan. Alalahanin natin na sa huling mga panahon ay maglilitawan daw po ang mga pulang guro. Sabi nila, nalalapit na ang huling panahon na yun na sinasabi ng Biblia at naglilitawan na ang iba't ibang mga guro sa ating panahon. Inililigaw na ang marami na palayo kay Kristo. At waring nag-uumpisa sa mga iglesia ang pagliligaw. Ano pa ang mga tao wala sa iglesia? Hindi natin sila iisipin, sadyang mga ligaw sila. Pero ang mga nasa loob ng church ay kailangan natin ingatan at bantayan, ingatan ang ating sarili, huwag tayong mailigaw. Dahil sadyang ang tunterian ng kaaway ay ang iglesia. Mahal ang ipinagtubo sa ating Kristo. Sariling buhay niya ang naging kabayaran ng ating kaligtasan, kaya huwag natin sayangin ang kaligtasan ng ating pinagtubo. Ang paalala sa ating mag-ingat, pangalagaan ang ating mga sarili at ang isa't isa. Ito ay isang pananagutan po na ibinigay sa atin. Kasi maaaring maging kasalanan natin sa Diyos kapag pinapabayaan natin ang ating sarili at pinapabayaan din natin ang iba na nakikita natin na ililigaw na kung wala tayong ginagawa para sila ay pagalahanan ng sarili. Kaya ingatan ang sabi pa ang lahat ng kabilang sa bawat. Problema kasi hindi naman natin alam kung sino ang mga taong ito na gagamitin ng kaaway para iligaw tayo. Alam namang ituro natin ang bawat isa, ikaw yun. Ang best na magagawa lang natin ay palaging tiyakin na tayo tama at ingatan ang ating sarili. Is the best na magagawa natin. Para matiyak natin hindi tayo madadaya ng kaaway. Kaya una sa dapat natin pag-ingatan na patibong ng kaaway ay yung pandaraya. Pangalawa, yung sa ating doon ay yung pagpupunwari sa
Diyan sa unang Timoteo chapter 4 verse 2, dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budi ni tatak ng pagiging alipin sa ita. Sa English, ang ginamit na salita ay hypocritical liars, mga mapagkunwari, mga sinungaling ng mga tao. Ikaw daw ay nagkukunwari kapag ang ipinapakita mo ay iba sa kung sino ka dapat. Ano yung ang inapakita mo ay iba sa tunay na identity mo. Halimbawa, ang inapakita mo sa loob at sa labas ay magkaiba. Ang pamumuhay mo ay iba kapag nasa loob ng church, pero iba pag nasa labas ka na. Namumuhay sa pagkukunwari. Sa Galatia chapter 2, basahin po natin yung sinasabi ko. Galatia chapter 2, verse 11. Ganito po ang sabi. Ito ay isang pangyayari na sinaway ni Pablo si Pedro tungkol sa isang bagay. Ang sabi doon, nang si Pedro ay nasa Antikia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa, sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaroon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hinting. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo, pati na sa pagkukunwari. Nang makita kung hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na paano din at hindi ng isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hindi ang mamuhay na gaya ng mga. Ang nagsasalita po dito si Apostol Pablo, sinasabi niya dito nung sila nasa Antikia, hayagan niyang nireview, pinuna, sinawal at itinuwid ang kanyang kapwa manggagawa na si Pedro. Kilala naman natin si Pedro na nung si Jesus ay bumalik na umakyat ng muli sa langit, ang kanyang inatangan na parang tatayong pinaka-highest ay itong si Pedro. Kaya maitutuloy na si Pedro ang pinakamataas na katungkulan sa lahat ng mga alagad. Tingnan nyo ang nangyari. Meron isang pagkakataon na itong si Pedro ay namuhay sa isang ng pagkukunwari. Siya'y sinaway ni Pablo dahil sa kanyang pagkukunwari. Kaya hindi exempted ang mga Kristiyano sa pagkukunwari. Ito isang patibundi na dapat nating bantayan, ingatan at mapagtagumpayan sa ating mga sarili. Ano ang eksena? Ang eksena ay si Pedro ay nasa isang krisis na siya'y nangaral sa mga hintil at ang marami dito nga ay sumampalataya sa Panginoon. Kung hindi ako nagkakamali, sa isang pagpipreach ni Pedro ay merong 3,000 na nakakilala sa Panginoon. At marami din yung mga hintil. Ngayon ang problema, merong paniniwala noon na mga Hudyo ay hindi dapat nakikitungo, nakikisalo sa mga hintil. Kasi iniisip nila, ang mga, basta hindi Hudyo, hindi dapat napakisamahan. Kasi hindi nararapat para sa kanila na makisama sa mga hindi nila katulad. Kaya hindi dapat sila nakikilubilo sa mga taong hindi nila katulad, hindi Hudyo. Ngunit alam natin sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, wala ng Hudyo o hindi. Nagiging isa na tayo dahil sa ating pananalig kay Kristo. Ang problema sa eksenang ito, ang mga kapatirang Hudyo ay wala ng time na yun, sila ay nasa malayo. Kaya relax si Pedro na makihalubilo sa mga hintil, ngunit nagkaroon siya ng krisis na
magsibalikan ang mga kapwa niya Hudyo, kapwa niya mga workers. Siya'y umagwat sa mga hintil ng mga Kristiyano. Nagkaroon siya ng krisis sa kanyang isip niya. Baka mapag-isipan ako na lumalawag sa paniniwala. Sa palagay ninyo, ano kaya ang naramdaman o maaaring naramdaman ng mga Kristiyanong hintil sa ginawa ni Pedro? Hindi kaya sila na-offend. Hindi kaya sila nasaktan. Kung ikaw, halimbawa, ay merong isang kaibigan, ayos sa inyong sasama, pero kapag merong ibang taong nakakakita ay nilalayuan ka. Masakit yun. Nagpalagay ko'y maaaring nalungkot ang mga Kristiyanong hintil, mga kapatirang hintil sa ginawa ni Pedro. Maaaring nasaktan sila, maaaring na-offend na sila, hindi nila ikinakuha ang ginawa ni Pedro sa kanila. At ito'y napansin ni Pablo. At hindi ikinakuha ni Pablo ang kanyang ginawa. Itong mismong si Pablo ay nasaktan sa ikinilos ng kanyang kapwa rito. Kaya ang sabi niya, verse 11, harapan ko siya sino, sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Para kay Pablo, ang ginawa ni Pedro ay hindi naayon sa tunay na diwat ng mabuting balita. Isipin niyo si Pedro ay isang Hudyo, pero ang inasa niya ay parang masahol pa sa isang Hudyo. Kumbaga sa ating panahon, pwede nating sabihin na Kristiyano, pero ang inaasal ay parang higit pa sa hindi Kristiyano. Kung kumilos ay parang higit pa sa hindi mananampalataya. Kaya sa harap ng marami, itinuwid ni Pablo itong si Pedro hindi sa kanyang ginagawa pagkukulong. Hindi ikinakuha. Malinaw ang sinasabi sa atin na ang tao ng mapawalang sala sa pakikipag-isa kay Kristo ay wala nang pagkakaiba. Hintil man o Hudyo, magkakaisa na tayo, pareho na tayo sa paningin ng Diyos. Nagiging isa tayo dahil sa paggaling sa Panginoon. Kaya Hudyo man o hintil, ay walang pagkakaiba. Maaari niyong makisalo ang hintil sa mga Hudyo, at ang mga Hudyo pwede nang makisalo sa mga hintil. Wala nang masama doon. At hindi na dapat yung kinaka-offend ng sino. Kaya ang ikinilos ko talaga ni Pedro ay hindi talaga maka-Kristiyano kilos. Hindi ayon sa tinuro at hindi makaral ng Panginoon Diyos. Itong bagay po na ito ay totoo rin sa marami sa atin. Kapag kaharap natin ang ating barkada o ang mga hindi mananampalataya, hindi tayo kumikilos ng gaya ng marapat sa isang Kristiyano. Nakikigaya tayo sa kanilang mga pamumuhay. Nakikiayon tayo sa kanilang mga ginagawa. Pero kapag tayo bumabalik na sa ating mga gawain sa iglesia, parang ang banal-banal natin. Pero kapag kaharap na natin ang ibang mga tao, parang nawawala ang kabanalang iyon. At nagbabago ang ating identity pag sila ang kaharap natin. Kaya nakikitagay na rin tayo. Ginagawa na din natin ang kanilang ginagawa. Nakikisawsaw na tayo sa kanilang mga kwentuang malalaswa. Sumasabay tayo sa kanilang mga jokes na hindi tama. Nag-iisip na rin tayo kumikilos ng katulad nila. Tayo gusto nating maging in, ayaw nating makas out. Nandaraya na din tayo, nanluloko ng iba.
nananamantala ng kapwa. Kapag nasa simbahan, ang bait-bait daw. Pero kapag nasa bahay na, parang siga. Kapag nasa simbahan, parang sipag-sipag. Pero pag nasa bahay, parang tabanghari. Nagpagbutos. Mga kapatid, ang buhay natin ay dapat nakapix at naayos sa mabuting aral ng Biblia. Dapat kung ano ka, dito, ganun ka rin na saan ka man napunta. Kung ano ang buhay na mayroon ka dito, ganun din dapat ang buhay mo kapag ikaw ay nasa labas na. Siyempre, mas challenging lang kapag nasa labas. Kasi iba't ibang mga tao ang makakasama. Ngayon, kung meron po tayong mga nakikitang mga kapatid na namumuhay sa pagkukunwari, kasama natin, Kristiyano, kasama natin sa iglesia, pero hindi ayon sa itinuturo na salita ng Diyos sa kanyang pamumuhay, malalagay ko'y kailangan natin tularan ng halimbawa ng Apostol Pablo. Huwag nating panoorin lamang, huwag nating hayaang mamuhay siya sa pagkukunwari. Kung siya'y tunay na mananampalataya, dapat ipamuhay niya ang kanyang pananampalataya. At yun ang pinuna ni Pablo po sa bagong mundo. Napansin niyo ba kung gaano katapang ang pagsaway ni Pablo kay Pedro? Harapan. Napakaparangka ng kanyang ginawa pagsaway. Bilang leader, kailangan niya. Ang ikinilos ni Pedro ay hindi na ay naaangkop sa kanyang pagiging leader at pagiging lingkod ng Diyos. Nanganganib ang iglesia, mga kapatid, kapag nabubuhay sa pagkukunwari ang isang taong muna. Hindi kailangan ng ganung pagsaway. Ganun din naman sa bawat isa sa atin. Kung kakailanganin, kailangan nating sawayin ang isa't isa. Kung alam natin hindi na namumuhay natin ayon sa turo ng Biblia. Kapag ang ginagawa ng ating mga kasama, mga kapatid, ang ginagawa nila ng halimbawa ay ikakapahamak na ng kapatiran, maging matapang din tayo sa pagsaway. Sabi ng Proverbs, open rebuke is better than hidden love. May mga pagkakataong kailangan nating maging prangka at matapang sa pagsaway. Katungkulan din natin yun sa isa't isa bilang mga mananampalataya. Ano ang gamot sa pagkukunwari? Sabi sa verse 14, mamuhay sa tunay na diwa ng mabuting balita. Ipamuhay natin kung ano ang tinuturo ng Bible. Kung ano ang tinuro ni Kristo. Mamuhay tayo sa katotohanan. Kung ano ang conviction ng salita ng Diyos, ganun ka mamuhay. Ganun mo ipamuhay ang buhay mo araw-araw. Hayaan natin ang aral ng salita ng Panginoon ang magbago sa ating araw-araw. Huwag nating lalabagin. Ang problema, tayo sa ating sarili at ang mga tao sa paligid natin na nakatingin sa atin, magkakaroon sila ng problema sa pagtingin sa ating tunay na identity. Kasi malilito sila, ito ba talagang tao ito ay Kristiyano o hindi? Nakikita ko naman siya tuwing linggo, palagi naroon. Pero bakit kapag narito na, parang susundan niyo po ako. Nagkakaroon ng problema sa pagkatunay na pagkakilanlan. Ang tawag doon ay identity crisis. Mananampalataya ba talaga yun? Kristiyano ba talaga yun? Bakit paiba-iba ang kilos? Sabi nung aming inatenda na seminar sa Manila nung nakarang January ay merong double life. Double life, dalawa ang buhay. Iba ang buhay pag nasa church, iba ang buhay pag nasa labas na.
dugo na patibo na kailangan natin pantayan, ingatan ay yung pagiging makalaman. Kalaban natin ang mga pagnanasang makalaman na nananahan sa atin. Nagnanasa tayo ng mabuti, ngunit hindi natin nagagawa ng mabuti. Si Pablo ay mayroong sinabing minsan na hinanasa kong gawin yung bagay na mabuti, pero hindi ko magawa. Ang nagagawa ko yung hindi dapat gawin. Merong dalawang krisis si Pablo ang dinadaanan sa kanyang sarili sa Roma chapter 7, verse 15. Hindi ako nagkakama. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, yung ayaw kong gawin, siya ang nagagawa. Bakit ganoon? Kasi nga kahit po tayo ay binago na, nilinis na ni Kristo, tayo nananahan pa rin sa makalamang katawang ito, sa makasalanang katawang ito, at nagpipilit pa rin ang laman na igiit yung kanyang gusto para gawin natin. Merong paglalaban, merong pagpipilit, iginigiit ng laman sa atin na yun ang dapat natin gawin. Kaya may mga pagkakataong nakaka-experience tayo nito. Hindi talaga papayag ang laman na siya ay ma-disregard lang. Kaya kung hindi tayo mag-iingat at magbabantay, maaari din tayong mahulog sa bitag na ito. Ang inasan ni Pedro ay sa ating talatang binasa kanina, ay isang asal ng pagiging makalaman. Ang sinisikap niyang ma-please ay ang mga tao, hindi ang Diyos. Sa gustuhan niyang ma-please ang mga kapwa niya Hudyo, nalimutan niya na gawin ang kanyang naging action ay hindi na maka-Kristiyano, kilos. Ang kanyang binibigyan lugod na hindi ang Panginoon, kundi ang mga tao. Yun ay isang anyo ng pagiging makalaman. Kapag tao na ang gusto mong ma-please, nanghigit at hindi ang Diyos. Makalaman tayo kapag sinisikap natin yung Kristo. Nasabi sa Galatians chapter 5, verse 19, doon ay inisa-isa yung mga gawa ng laman. Sabi ko doon, pangangalunya, kalimari-maring na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, pangnibubog, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampit-kapit, pagkaigit, paglalasing, at yung walang talo sa pagsasayaw ng pagkulang. Dito ay sinasabi na ang gawa po ng laman ay nakikita, mahalata mo, madaling mahalata. Diyan naman kaliit yan ang kasalanan na hindi natin dapat pinamaliin. Kasi pwede tayong maalipin naman ito. Kaya kung meron ka sa isa sa mga binanggit na mga gawa ng laman na ito na nasa Galatia, kailangan natin i-confess at pagsisihan sa Diyos. Aminin natin at tanggapin natin talagang pinayagan natin minsan sa ating buhay na pagharian tayo at masunod yung pagnanasa ng laman sa ating buhay. Ang pagtatagumpay po sa nasa ng laman, mga kapatid, nagsisimula doon sa pag-amin. Yung inaamin natin sa ating sarili, ako talaga yung naging makalaman ito mga nakarang araw. Ang puro ang mga laman ng isip ko ay mga bagay na hindi nakalugod sa Diyos. Puro ang aking inabigang lugod na ang tao, hindi ang Diyos. Aminin natin na tayo naging makalaman. Huwag nating pangmagkuran, huwag tayong mananatwiran sa ating mga kasalanan. Huwag nating iisipin ang maliit na bagay na yung ginawa ko. Hanggat nagdadayan tayo sa ating mga ginagawa, mananatili tayo alipin ng kasalanan. Alipin ng pita ng laman. Kaya usisain natin muli ang ating sarili. I-evaluate natin ang ating sarili. Meron ba sa mga bagay na ito na gawa ng laman ang
totoo sa akin ngayon. At kailangan kong pagsisihan, kailangan kong ikumpusan, ihingi ng tawag sa Diyos, baka ako'y naalipoy na alinman sa mga gawa ng mga ito. At idalangin natin palayain tayo ng Diyos. Isang halimbawa, sa Genesis chapter 4, verse 6 to 7, nang si Cain ay magalit sa Diyos dahil doon sa issue ng mga handog, yung handog ng kanyang kapatid ay tinanggap, pero yung kanyang handog ay hindi, tinalugtan ng Diyos. Si Cain ay nagalit doon sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya sa Genesis 4, verse 6, anong ikinagagalit ng Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsayo. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabamis na hayop, na laging nag-aabang upang lupigin ka, at pagharian kailangang pagtagumpayan. Yun ay ibinigay na instruction, babala, paalala kay Cain na bantayan ang kanyang sarili kasi siya ay nasa impluwensya na ng laman. Kailangan niya mapagtagumpayan yun. Kailangan niyang malupig yun. Ang problema ay hindi niya pinakinggan ang saway ng Diyos. Kaya nagawa niyang patayin ang kanyang sariling kapatid na wala namang ginawang masama sa kanya. Hindi pinakinggan niya kayo ng paalala ng Diyos. Ganyan din ang pwedeng mangyari sa ating mga kapatid. Kapag hindi tayo gagawa ng mga hakbang para madaig at lubigin ang paghahari ng nasa ng laman sa ating buhay, sisirahin tayo nito. Ipapahamak tayo nito. Magagawa natin ang mga bagay na hindi makadiyos. Ang sabi pa ng unang Timoteo, chapter 4, verse 8, may mapapakinabang sa pagsasani ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasani sa kapangalan, sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Yung physical exercise po at activities, may pakinabang para sa kalusugan. Ngunit higit ang pakinabang sa pagsasani sa kabanalan na iginugugol natin kung nagbubugol tayo ng panahon doon. Dahil ang pakinabang daw, sabi doon, may pangako ang Diyos, may gantimpala ang Diyos, hindi lamang pagpapala sa buhay na ito dito sa mundo, kundi gantimpalang matatamo natin sa langit. Kailangan natin mag-take ng effort na exercise din ang ating spiritual na buhay kasi ang pakinabang, may pakinabang sa langit. Ano ang mga nasa ng laman na struggle mo ngayong mga panahon? Ano ang mga gawa ng laman na maaaring nagpapahirap sa iyo ngayon para hindi ka makapamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos? Maaaring ang masyadong pagkamahalin mo sa mga bagay sa mundo ito ay isang anyo na ng pagiging makalaman. Ang pagiging masyadong nakapokus mo sa mga bagay na material at mga bagay na nasa mundo ay maaaring pala tandaan ng pagiging makalaman. Ang sabi ng Biblia, kailangan natin iwaksin, kailangan natin aminin sa Diyos, hingi ng tawad kung isa daw pagsisisi. Tayo pinalaya na ni Kristo. Malaya na tayo sa lahat ng ito, mga kapatid. Kaya huwag na tayong paalipin pa, sabi ng Biblia. Huwag ka nang paalipin pa. Huwag tayong pumayag na muling magkaroon ng hawak sa buhay natin ang laman. Sa halip, sikapin natin palagi na tayo nasa ilalim ng paghahari ng Panginoon. Ang nasusunod ay hindi ang ating sariling laman, hindi ang ating mga sarili, palaging sunod ang kalooban ng Diyos at ang
matupad ang kalooban ng Diyos sa Panginoon. Pang-apat po na dapat natin i-avoid ng patibong iwasan yung kayabangan o pride sa Diyos. Unang Korinto, chapter 4, verse 6. Unang Korinto, chapter 4, verse 6. Mga kapatid, para sa inyong kapakinabangan, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa upang patutunan ninyo ang kasabihan. Huwag lalampas sa nusulan. Huwag ipagmalaki ninyo man ang isa at tamaki naman ang iba. Ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba't ang lahat ng nasa inyong kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Ang pride po ay ang mataas na pagtingin sa sarili. Yung pagtingin na ikay nakahihigit sa iba. Ang taong may pride ay palaging kinukumpara ang kanyang sarili na angat sa iba, nakahihigit sa iba, at nakikita niya ang kanyang sarili na palaging bida. Pinakamabuti. At ang tingin niya sa iba ay maliit kaysa sa kanya. Ganito ang mga taong ma-pride o mayabang. Merong maling pagtingin sa sarili at merong maling pagtingin sa iba. Ang tingin sa sarili ay malaki, ang tingin sa iba ay maliit. Alam niyo po ba na pwede nating maramdaman na mahalata ang pride ng isang tao sa kanyang kilos at pananalita? Mararamdaman mo at mahalata mo ng isang tao ay ma-pride at mayabang sa paraan ng kanyang mga pagkilos at mga sinasabi. Kung papaano ang kapakumbabaan ng tao na pagpakumbaba, ay mararamdaman din natin, makikita din natin sa kanyang mga pagkilos, sa kanyang mga pananalita. Mahalata mo kung tao ito'y isang tao na pagpakumbaba. Hindi sa taong ma-pride o mayabang, mahalata natin yun sa kanyang kilos at mga pananalita na siya ay mayabang na tao, ma-pride na tao. Aminin man nila o hindi sa kanilang sarili. Mahalata yun ang iba. Dito sa binasa nating talata, ginamit ni Apostol Pablo ang halimbawa nila ni Apollos at siya dahil ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkukumpara po sa kanilang dalawa. Kasi ito po si Apollos ay mahusay sa pananalita. Mahusay siyang magsalita sa harapan ng marami. Siguro ay magaling siyang humugot ng mga salita, masiglang manalita. Kumpara kay Pablo na timid type na tao. Siya ay mahihig tao. Tapos mahaba ang kanyang paraan ng pangangaral. Kaya nga iba'y nakakatulog na. Ipinagkukumpara sila ng mga tao. Pero ang sabi ni Pablo, connect sila ni Pablo pagdating sa bagay na yun. Alang-alang sa pagkakaisa at pagkakasundo ng iglesia, sinabi ni Pablo na, huwag ninyong hamakin ang isa at huwag namang ipagmalaki ang iba. Pare-parehas tayong tumanggap lamang ng kanya-kanyang galing. Lamang ay may kanya-kanyang galing tayo at husay, kakayanan na galing sa Panginoon. Ang husay ko ay iba sa husay na meron siya, ang galing na meron ko iba sa galing na meron siya. Kaya mali na ipagkumpara at pagkumparahin dahil lamang sa isang bagay na waring nakakaangat ang isang bagay, ang isang tao. Ang sabi pa na doon ang kanyang paalala, tayo tumanggap, ito ay sabi doon, hindi ba ang lahat ng sa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ito ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Ang mga bagay na meron tayo, kaloob lang sa atin. Kaya walang sino man dapat na nagmamayabang kahit pa parang mas marami kang kayang gawin kumpara sa iba. Kasi ang sabi din po ng Panginoong Yesus, ang binigyan ng kaunti, o kunti ang inaasahan. Ang binigyan ng marami, malaki ang inaasahan o hinihingi sa Lucas 12:48. Kaya pag marami kang tinanggap,
marami inaasahan sa iyo, mas malaki ang inaasahan sa iyo. Pero kung maliit lang, maliit din ang aasahan sa iyo. Kaya, hindi natin masasabing unfair ang Diyos pagdating sa pagbibigay ng anumang mga kaloob sa atin. Yan man ay material, pinansyal, kakayanan, galing, husay, ang Diyos ay fair. Kasi kung ayon sa ibinigay niya sa iyo, ang inaasahan din lang sa iyo. Kaya mali na pagkumparahin, mali na iangat ng isa at i-down ng isa. At mali na tingnan mo ang iyong sariling nakakahigit sa iba dahil mas marami kang kayang gawin kumpara sa iba. Mali din naman na tingnan mo ang iyong sarili napakaliit dahil maliit lang ang nagagawa mo kumpara sa nagagawa ng iba. Huwag tayong mainggit sa marami ang tinanggap dahil yung maraming tinanggap, maraming pananagutan. Huwag namang magyabang yung marami ang tinanggap. Alalahanin natin tayo mga katiwala lamang ng anumang mga kaloob na tinanggap natin. At isang araw, pagsusulitin tayo ng Diyos kung paano natin ginamit at ginugol ang anumang ipinagkatiwala niya sa atin. Huwag tayong magmalaki na parang sa atin iyon at hindi pinagkaloob sa atin. Yan ay totoo sa anumang aspeto ng ating buhay. Sa anumang mga bagay na tinanggap natin, katalinuhan, kayamanan, kahit po yung inyong mga kagapuan at kagandahan, ay hindi natin dapat masyadong inapagyabang. So, hindi pa ipagpasalamat mo kung anong meron ka. Kahusayan, mga kakayanan, hanap buhay na meron tayo, ari-arian, at mga magagandang oportunidad na nakukuha natin. Lahat ng yan ay kaloob lamang sa atin ng Diyos. At kung gusto ng Diyos, may karapatan ng Diyos na bawiin yan anytime na iibigin niya. Huwag tayong magyabang at magmalaki na parang napasa atin ang lahat na niya dahil sa ating sarili mga pagsisikap. Niloob ng Diyos na hindi makasa. Sa pang-illustration, yung halimbawa, yung mga nakapag-abroad daw ay huwag magmalaki sa mga hindi nakapag-abroad. Yung mga mahusay mag-Ingles ay huwag naman masyadong magmalaki sa mga hindi masyadong mahusay mag-Ingles. Tanggapin natin, ang sinasabi lang po natin dito ay tanggapin natin ang ating mga sariling kakayanan at tanggapin natin may kanya-kanya tayong limitasyon. Pagpasalamat natin ang ating mga galing na tinanggap, kaloob na tinanggap sa Diyos, at ibigay ang buong husay na magagawa natin para ang mga pinagkatiwala sa ating magamit natin ng maayos. Pero sa mga limitasyon na meron tayo, tanggapin natin na hanggang doon lang ang ating kakayanan. Ano mang mayroon tayo, gamitin natin para mapaglingkuran ng Diyos. Yung mga taong ma-pride, madaling matukso ng kaaway. Kaya ang nangyayari, nakakalimutan nila na may mga taong ma-pride na kapag nakaangat sa buhay, nalilimutan nila yung mga taong tumulong sa kanila ng una. Kasi iniisip nila na narating nila ang kanilang kalagayan dahil sa kanilang sariling galing. Mali po yun. Yun ay isang palatandaan ng pagiging ma-pride na tao. Binabaliwala na ang naging contribution ng mga tao sa buhay mo kahit marinig lang. Isipin natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng meron tayo at ang Diyos din ang darating ng araw na pwede bawiin o alisin sa atin meron tayo. Huwag natin masyadong isandig ang ating mga pagtitiwala sa mga bagay na tinanggap natin. Sa halip, ano nung tinanggap natin, gamitin natin para sa katitibay ng bawat isa. Pangmuli po na magpatibong ay yung pag-ibig sa salati.
Sa unang Timoteo, chapter 6, verse 9 to 10, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahulog sa tukso at sabitan ng masama, hangaring magtutulak sa kanila sa kapakapan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, at dahil sa paghahangad ng magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasanlak sa paghihirap ng dalawa. Isa sa pinaka-common sa atin ito, nabitag ng kaaway, at madalas nakahulugan ng marami ay yung dahil sa pag-ibig sa pera. Hindi pera ang problema, dahil ang problema ay talagang binigay ng Diyos yan dahil kailangan ng tao. Kailangan natin yan para mabili ang mga dapat nating mabili at bayaran yung dapat bayaran. Ang problema ay wala sa pera. Ang problema ay naroon sa pag-ibig sa pera. Yung pagmamahal sa salapi at yung labis na paghahangad na magkamal nito, yun ang problema na pwede ikapahamak ng tao. At nasabi doon, yun ang ugat ng lahat ng kasamaan, yung pagmamahal sa salapi. Kaya may mga taong dahil sa pag-ibig sa salapi, ultimong makapanloko ng kapwa ay ginagawa nila para lamang magkamal ng salapi. Hindi na baling makasakit sila ng iba, makapanlamang ng iba. Ang mahalaga ay makalikom sila ng halagang kailangan nila. Hindi nila iniisip ang mararamdaman ng iba, ang pwedeng mangyari sa iba dahil sa kanilang ginagawa. May mga taong nanluloko ng kanilang kapwa, nandadaya, dahil sa hangaring magkaroon ng maraming salapi. Merong mga pagdadahilan ng iba na nagawa nila yun, nagawang magnakaw, mandukot, dahil sa tawag ng pangailangan. Pero ang totoo lamang mga kapatid, kung talagang tayo namumuhay ng tapat sa Diyos, kahit magutom tayo, mamatay tayo sa gutom, hindi natin pag-iinteresan ang hindi sa atin. Kung tayo namumuhay ng tapat, at tayo sa salita ng Diyos, kahit ikamatay pa natin ang gutom, hindi tayo mag-i-interest sa pag-aaral. Kung talagang nagugutom, pwede naman humingi ng tulong na lamang sa iba, kaysa magnakaw, mandukot, o manloko ng kapwa. Unawain po natin na ang kinakausap dito ni Pablo ay hindi naman mga mananampalataya, kundi ang sulat niya ay sulat para sa iglesia. Ang kinakausap na dito yung mga Kristiyano. Ano ba naman yung mga hindi Kristiyano? Hindi natin sila masyadong paghahanapan. Pero ang mga Kristiyano ay pinapalalahanan tungkol sa bagay na ito sa pag-ibig sa salapi. Yung pagnanasang magkamal ng maraming salapi. Pagnanasang yumaman sa anumang paraan ay nagtutulak sa mga Kristiyanong gumawa ng mga bagay na hindi tama at ikapapahamak nila. May mga tao sa kagustuhan po nilang yumaman kung magkaroon ng mga salapi ay gagawin ng anumang paraan kahit lampas na yun sa kabutihang asa. Hindi na maka-Diyos. Halimbawa natin, merong magkakapatid na nag-aaway dahil sa mana. At merong pang tumutungtong sa nagpapatay dahil sa agawang sa mana. Sa halip na magdamayan, sa halip na magbigayan sa isa't isa, dahil sa hangaring magkamit ng yaman sa lapi, umahantong sa ganun ng sitwasyon. Isa pang halimbawa ay yung imbis na damahin natin tulungan ng isa't isa,
ipinapaiba pa natin dahil sa konting tutubuin. Ano yung pagdating sa mga pagninegosyo, pagtitinda. Halimbawa din ito yung very common din ito sa ating sitwasyon. Pag nakitang nagkiklik ang negosyo ng isa, kapatid, gagayahin, tapos akong pintisyonin. Mali talaga yun. Sa hangad na kumita ng pera, ng malaki, di na baling masira yung relasyon. Pinapagpalit yung relasyon para sa pagkita ng pera. Mali yun. Hindi dapat yun nangyayari sa mga Kristiyano. Hindi dapat tayo ganoon. Kapag higit lang mas mahalaga sa atin ang pagkakamit ng pera, sa halip na makasunod sa paraan ng tinuturo ng Biblia, mabuhay tayo ng ayon sa tinuturo ng Biblia, palatandaan niyo na namamahala natin ang salapi na higit sa Diyos. Kaya ang ating mga aksyon na hindi na makadiyos, paliwas na sa tinuturo ng Diyos. May mga tao sa hangad na kumita ng malaki, dinadaya ang mga presyo ng kanilang mga kanila. Sa mga Kristiyano, hindi dapat tayo ganoon. Maging tapat tayo. Ano ang gamot sa labis na paghahangad sa kayamanan? Nasabi ng unang Timoteo 6, talatang 6. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Ano daw po ang gamot sa labis na pag-aaral? Yung makontento ka. Sa kung ano ang meron ka. Contentment. Pagiging kontento sa anumang meron ka, ang susi para huwag kang madayan na magiging pag-ibig sa sarili. Kung mayroon tayong kakainin, darating, pasalamat tayo, ayos yun. Kung nagpuprovide ang ating mga pangailangan araw-araw, be thankful. Kung bigyan tayo ng Diyos na higit pa sa na kailangan natin, ay lalo pa magpasalamat sa Diyos. Purihin mo ang Diyos dahil higit pa sa dapat kailangan mo, meron kang tinanggap niya. Higit pa sa inaasahan mong kinita mo ngayon, magpasalamat ka sa Diyos. Pero huwag mong nasahin na kumita ng malaki. At dahil iniisip ka ng mga bagay na hindi na matuwid ang mga Diyos. Ang paalala ng Biblia, sabi ni Jesus, sa Marcos 8, sapagkat ano mapapala ng isang tao, makamtan na niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa. Ano ang magiging mo? Nakuha mo man ang lahat ng yaman ng wala, mapapahamak ka lang. Pero sabi ni Pablo, sa contentment, meron kang magiging. Sa pagiging mapaghangad sa kalapit, ang magiging mo ay kapahamak. Sa aking pong pagtatapos, maraming bitag ang kaaway. Parang ang katumbas natin ito ay tayo nalakad sa field of landmine. Alam niyo po yung isang field na maraming mga nakatanong ng mga bomba, na kapag hindi ka magiging maingat sa paglalakad, ay alin man dyan ay pwede mong matapakan, sasagod. Nasa ganun tayong sitwasyon na pwede tayong makatapak at anytime pwedeng sumabog yun kapag hindi tayo magiging maingat. Kaya kailangan natin ng matinding pag-iingat kasi ang patibong ng kaaway nariyan lang sa ating tabi na, sa ating paligid lang. Kaya sabi ng ating major text ay ingatan natin ang ating sarili at ang lahat ng kabilang sa awan ng Diyos. Katungkulan natin at ingatan ang ating sarili
at ang mga kapatid dito. Magpapaalalahanan tayo, magmamalasakitan tayo, aalagaan natin ang isa't isa. Kung nakikita natin na naaakit na ng alinmang patibong at pakana ng kaaway ang sino mas sa atin, magsaway tayo. Magpaalala tayo. Iniligay sa atin ang banal na Espiritu itong katungkulang ito para pangalagaan ang isa't isa. Kaya ito po hindi lamang katungkulan ng mga leader, katungkulan ito ng lahat sa atin. Magturuan, magpaalala. Ang sabi ng talata natin kanina, ang kalaban natin ay parang mabangis na asong tupat. Alam niyo po, pag sinabing mabangis na asong tupat, pag yan ay sumalakay sa kanyang nakitang subject, pupuntiryanin, tiyak na inigutay-gutay bago naiwan. Wasak na wasak. Hindi niya iniwan nyo na buo. Gutay-gutay. Ganun ang mangyayari sa isang Kristiyano ngayon. Kapag hindi tayo naging maingat at mapagbantay, inalagaan ang sarili, ng isa't isa. Kapag nagkaroon ng pagkakataon ng kaaway na atihin tayo, para tayong ginitay-gutay. Iiwan tayo ng ginitay-gutay. Iisipin natin, pakaingatan natin ang ating mga sarili, pantayan natin. Ang kaaway natin ay parang mayroong kumakatungan at naghahanap na masisila ng mga kawakas. Ang kaaway natin ay hindi lumalayo. Naliyan lang sa ating buhay. Unang Korinto, chapter 10, verse 12, kaya nga mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya nakatayo at baka siya ng alhang mabuhay. Kaya kung tayo ay okay ngayon, ayos ang ating kalagayan ngayon, huwag tayo palaging magpalagay-loob. May babala ang Biblia na mag-ingat at manatiling nag-iingat. Kung ikay nananatiling nakatayo, manatiling nasa pag-iingat at pagbabantay. At anytime, hindi nangangahulugang nakatayo ka, ay hindi ka na papakailangan ng lahat. Manatili tayo nasa pag-iingat at pagbabantay. Palagi tayong maging handa at maging kapagbago. Ano ang iyong kailangang pag-ingatan sa mga panahon? Saan ka dapat higit na mag-ingat sa mga patibong mga pakana ng diablo na maaaring ihain sa iyo sa mga panahon? Di bang i-take natin ang oras ito para i-evaluate ang ating sarili? Saan sa limang yun ka maaaring mahin? Saan sa limang yun maaaring madalas kang inaatake ng kaaway? Alin sa limang ito ang maaaring kailangan mong mapagtagumpayan sa mga panahon ito? Alin sa limang ito ang kailangan mong higit na pag-ingatan at bantayan sa iyong sarili? Kung yung una, tungkol sa pandaraya, baka kailangan mong palaguin ang iyong sarili sa salita ng Diyos para hindi ka madaya. Tungkol sa pagtutunwari, mamuhay ka ng totoo at tapat kung sino ka bilang Kristiyano. Kung tungkol sa pagiging makalangan, iwasan natin ang mga bagay na nagtitrigger ng ating pagiging makalangan. Kung tungkol sa pagiging mayabang, huwag natin tingnan ang mga bagay na meron tayo na parang atin. Yan ay ibinigay lang sa atin, pinagkatiwala sa atin. Kung tungkol sa paghahangad na magkaman ng maraming salapi, tiyakin natin ang ating puso'y palagi nakaselto lang sa Diyos. Anong sa limang yan ang kailangan mo mapagtagumpay mo? Tayo din manalangin. Ang inaalam namin na bawat sa amin ay hindi accepted sa anumang mga patibugin.
Sino man sa amin, gaano man kami katagal na mananampalataya, ay pwedeng maging biktima ng alinman sa mga patibukay kung nag-aaway sa sino man sa amin. Kaya katulad po ng paalala ng Apostol Pablo na kami mag-ingat at ingatan ng isa't isa, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na ito ay aming magawa. Na wala alinman sa limang ito na aming nabanggit na ito ang kahulugan at patisuro ng sino man sa amin at ipagkasal ng sino man sa amin. Kung meron man, Panginoon, sa mga alinman sa limang ito, na sa mga panahon ito ay struggle ng sino man sa amin, maaaring madalas na ikinahuhulugan ng sino man sa amin, tulungan niyo po mapagtagumpayan namin ito. Tulungan niyo po mapaglabanan namin ito. Tulungan niyo kami palagi masunod na ikaw at ang kalooban mo sa buhay namin. Bigyan mo din kami, Panginoon, ng malalim na pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kapakanan ng bawat isa. Tingnan namin at bantayan din ng isa't isa kung paano gano'n namin iniingatan at binabantayan ang aming sarili. Kung meron kami makita, sino mas sa aming mga kapatid na maaaring nahuhulog sa alinman sa mga patibukay ito, lagay niyo sa aming puso, Panginoon, yung pagmamalasakit, sila yung alalahanan, sawayin, at bantayan. Salamat po sa mga paalala ng iyong mga salita ngayong umaga. Walang, Panginoon, sa mga bagay nito ang higit na kailangan i-strate ng sinuman